Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Once a traitor, always a traitor. Grabe na to mga kabayan. Tinaydor na nga ang taong bayan, pati ba naman si former President Rodrigo Roa Duterte. Sinabi ni President Bongbong Marcos nung nakaraan na hindi niya papapasukin ang ICC sa ating bansa. Pero nung nangyari ngayon, syempre, traiduran na naman tayo. ICC, papapasukin na sa bansa. Duterteng mag-ama ay may scheduled hearing na sa ICC. Nakakalungkot, sobrang pagtatraidor na ang naihahain sa pamilyang Duterte. I can just imagine how they eat their meal and how they sleep at night knowing that their conscience. Ang issue ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "It doesn't matter what happened. Former President Rodrigo Roa Duterte will never ever go to jail. ICC has no right to convict any Filipino as we have judiciary that's working very well. We are not stupid." Ang issue ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "It doesn't matter what happened." Former press. Sabi din ng isang netizen, "Good morning po. Kala ko po ba hindi na papapasukin ng ICC dito sa Pinas? Ano po ba yung pakialam nila dito sa mga kaso-kaso dito sa Pinas? Parang sampal naman po yata yan sa DOJ na yan. President Bongbong Marcos, huwag naman po ninyong papasukin muli ang ICC." Sabi din ng isang netizen, "I hope not true but it seems she got lied to off the PBBM promise not joining ICC when they created the unity team. This is not a good sign." VP Sara nakipag-usap sa DOJ at si Tatay Diggs ay may legal team na laban sa ICC, mga kotsero. Yan ang balita na pumasok ngayong araw na ito, mga kotsero. Unahin natin yung kay VP Sara. Kasi mga kotsero, matagal nang sinabi ito ni VP Sara. Parang mga 2 or 3 days ago yata. Sinabi niya tungkol dito sa ICC. Na ang sabi niya, umaapila siya sa sa DOJ na na wag na makipag-cooperate sa ICC. Ito yung balita na yun. VP Sara appealing to DOJ, don't cooperate with ICC. November 28 po yan. November 28. So, a couple of days ago. Sinabi, Vice President Sara Duterte stressed her office would continue to assert its position against cooperating with the ICC investigation into her father's drug war. Yan ang sinabi ni VP Sara sa DOJ. While maintaining that President Marcos's foreign policy decision should be followed, Vice President Sara Duterte said she would urge the Department of Justice not to cooperate with the ICC. And naano na natin to, na-topic na yata natin to nung 28 din. Halos daily naman tayo gumagawa ng video eh. So sometime around November 28, nagawa na natin tong video. Sumagot po dito ang DOJ. Dito sa sa sinabi na to ni VP Sara. Ang sinabi po ng DOJ, walang problema, no need. No need na na sabihin niyo pa sa amin yung inyong posisyon kasi yun sabi nila. Yun sabi ng DOJ. Sabi DOJ spokes, no need for VP Sara to insist on ICC stance. Okay? Sabi hindi naman po kailangan mag-request dahil hindi naman po nagbago ang stance ng DOJ. Hindi naman daw nagbago ang posisyon ng DOJ, sabi ni sino ba to? Attorney Miko Clavano. Ayan. Spokes ng ng DOJ. Kailan to sinabi? November 28 din, hapon. This came after Duterte on Monday said she would continue to reach out to the DOJ regarding her position that the Philippines should not cooperate with the ICC in its investigation of killings attributed allegedly to the Duterte administration's war on drugs. At syempre hina-highlight nila dito paulit-ulit yung dahil nga doon sa sinabi ni Presidente na understudy ang pagbalik ng Pilipinas sa ICC. Alam niyo mga kotsero, ulit-ulitin natin to hanggat ipinakakalat nila yung fake news na ang Pilipinas ay babalik sa ICC at pinag-aaralan yung pagbabalik na yan. Ito po, itong nung sinabi po ni Presidente Bongbong Marcos na pinag-aaralan bumalik ay nasa konteksto
Nasa konteksto po ito ng apela ng House of Representatives na makipag-cooperate tayo sa ICC. At meron kasing petisyon doon na bumalik talaga tayo sa ICC. So, in deference or ibig sabihin sa pagiging ano na lang, paggalang na lang. Out of courtesy, parliamentary courtesy siguro. Out of courtesy sa isang co-equal branch of government. Sinabi rin naman ng DOJ kasi sinabi yan ni Presidente. Sinabi rin yan ni Attorney Sal Panelo. Gets na yan. Sinabi ni Attorney Sal Panelo yan. At si Bato de la Rosa, ganun din. Tapos ito may bagong balita nga na happy. Nag-usap daw sila ni Presidente Bongbong Marcos at happy naman daw siya sa mga narinig niya tungkol dito sa ICC. So, ito nga, sinabi rin nga ni Attorney Clavano. Kagaya siguro ng sinabi ni Secretary Remulla, pinapag-aralan lang po dahil may mga nagsalita galing sa Kongreso at trabaho naman po namin na makinig sa ating co-equal branch of government. Totoo lang naman yun. Ganun lang talaga. May mga umi-issue lang talaga dito dahil may mga tao na gustong mag-alakatngel ang unity. Ganun ang gusto nilang mangyari. Pero kanina, mga kakotsero, tinotoo ni VP Sara yung kanyang sinabi na siya ay magsusulat sa DOJ. Nagpadala pa rin siya ng kanyang mensahe sa DOJ. At ito lang nga sinabi ng DOJ kanina. VP Duterte raises valid arguments versus ICC return in the letter to DOJ. Okay, ito yung interview na yun. Pakita ko sa inyo. Yan, ito. Ito si Attorney Clavano. Okay, panoorin natin to. We received already the letter from the Office of the Vice President on her stance on the ICC and its entrance to the Philippines. It was full of legal discussions, legal arguments as to why hindi talaga pwedeng pumasok ng ICC dito. Kaya ipapasok natin yan sa ating considerations sa pag-aaral ng ICC and its possible return or possible membership. Just for the record, yung mga arguments po niya ay very valid, kagaya ng yung jurisdiction, yung complementarity issue, the mechanisms by which we will hold people accountable. For example, the rules of evidence. Hindi ay magkaiba? Ang rules of evidence natin dito, ang rules of evidence ng ICC, yung rules of appeals are also different, by which you can, dito may double jeopardy ho tayo, doon wala namang double jeopardy. So these are the types of things, considerations, and legal factors that we have to consider. Dahil yun na nga, yung kung any Filipino who will undergo the rules here or the mechanisms in the Philippines, at least alam natin kung ano yung papagdaanan nila. Pero pag pumasok ang dayuhan dito at binigay natin sa kanila yung poder na investigate and to undergo a completely different legal regime, ayaw din natin na masubject ang sino mang Filipino doon sa proseso na yon. Sir, may bago ba or may dagdag ba siyang argumento na... That's an interesting, mamaya natin pa itong sagot. Pero very interesting yung ano na yun, yung, kasi hindi masyado na pag-uusapan yung pagkakapareho ng, well, essentially, the rules of court ng Pilipinas at saka ng rules ng ICC. So, syempre sa Pilipinas, meron tayong dalawang klaseng procedure. May rules on civil procedure. Ibig sabihin, ito yung kapag may civil cases. Civil procedure yan. Kapag criminal cases naman, di criminal procedure. So, yung sinasabi ni Attorney Migo Clavano regarding tungkol dun sa pagkakaiba ng ICC at ng Pilipinas pagdating doon sa rules kung paano didinggin ng isang kaso. I think substantial yun. Mahalaga yun, mga kotsero, para magkaroon ng para ma-admit dito sa Pilipinas yung decision ng ICC. For example, of course this is not ICC, pero yung human rights cases na ifinail laban sa estate ni Ferdinand Edralin Marcos ng grupo ni Eta Rosales. Kung naalala nyo pa yun. Si Eta Rosales, kasama ng, I think, with some people, nirepresenta niya ang 10,000 victims daw ng martial law sa korte sa Amerika. Nag-file siya ng tort case sa Amerika. Nanalo sila doon sa States.
Ngayon, ang problema sa Pilipinas, dahil iba ang proseso ng korte sa Amerika sa korte sa Pilipinas, hindi ma-recognize, hindi magkaroon ng hindi ma-recognize ng korte sa Pilipinas yung decision ng Amerika. Ano po ang sinabi ng ating Court of Appeals, if I'm not mistaken? If it's not Sandigan Bayan, I think it's Court of Appeals, either of the two. Ano ang sinabi nila? Ang sabi, unang-una, hindi raw dumaan sa due process yung paglilitis. Kasi hindi raw binigyan ng pagkakataon ang mga Marcoses na harapin ang bawat biktima ayon dun sa krimen na inihabla nila. Sa atin, very important ang due process. Kung sino yung nag-allege siya ng krimen, dapat bigyan ka ng pagkakataon na harapin siya at sagutin yung allegations na yun. So that's one. Another is yung issue nga ng jurisdiction. Kasi nga, this is a foreign court at walang jurisdiction ang foreign court sa krimen na naganap sa loob ng Pilipinas. So isa yun sa mga very very contested yun eh. And syempre diyan papasok na yung kaya siguro sinabi ni VP Sara at saka ni Attorney Clavano yung yung rules of criminal procedure. Paano siya pareho ba? Kasi kapag hindi nagkapareho, mako-question yan dito sa Pilipinas. Makakadagdag dun sa stand na huwag nga papasukin o huwag makapag-cooperate. There are good legal arguments, yes, and new arguments as well. There are good legal arguments. Pag may abogado nagsabi ng ganyan, alam mo na na maayos siya. I think this is not just a letter. Of course, sinabi ni VP Sara na susulatan natin ng DOJ, etc., etc. Pero I think this is more than just a letter. Hindi lang to letter. Baka position paper to. Tapos, syempre, detalyado yun. Tinuluyan ni VP Sara ang DOJ. That's one. Pero another thing, mga kotsero, on another front, si Digong naman naghahanda ng kanyang legal team laban sa ICC. Ito na ngayon ang balita na News 5. Ikinakasal na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang legal team para sa ICC probe sa giyera kontra droga. Habang sina Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Boying Remulla, hindi pa rin natatalakay ang isinusulong na pakikipagtulungan ng bansa sa investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala pang panibagong pag-uusap sina Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Boying Remulla kaugnay yan sa isinusulong na pakikipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa investigasyon ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong nakaraang linggo nang maghain ng resolusyon sa Kamara na nag-uudyo sa lahat ng ahensya at sangay ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC drug war probe, bagay na rin sinabi ni Remulla na kailangan ng masusing pag-aaral. Sa gitna nito, sinabi ni ACT Teachers Party List Franz Castro na si Frank Castro na naman ng DOJ, Solicitor General at iba pang ahensya na noon pa man ay huwag pansinin ang ICC. Dapat anilay may motu proprio investigation o kusang pag-iimbestiga sa naturang issue. Inuuna pa nila na parang gusto nilang pagtakpan ang krimen ng dating administrasyon, particularly ang arkitekto ng war on drugs, ang arkitekto ng tokhang na si dating Presidente Duterte, si Senator Bato at iba pang mga mga kasangkot dito. Pino na rin ni Castro ang hindi malinaw na bilang ng naisampang kaso kaugnay sa drug war. Sa datos kasi ng Philippine National Police, 7,732 ang patay sa drug war. Pero lumabas sa pagdinig sa Kamara na wala pang 1,000 ang naihaklamo. Kaya hamon ni Gabriela Partiles Representative Arlene mga komunista na to. Ex-President Duterte at sa mga alipores nitong sangkot sa drug war, harapin nyo ang libo-libong mga biktima ninyo. No amount of brave threats can stop the POP from calling for justice and accountability. Alam niyo mga kotsero, ibabalik ko lang yung kwento dito kay dito kay Frank Castro. Nasabi niya, parang pinoprotektahan daw ng ating legal system
yung arkitekto ng pagpatay sa sa pamamagitan ng war on drugs na si Digong tsaka yung mga iba pa niya mga alipores daw, sabi naman ni Gabriela. Naghabla na ba kayo sa Pilipinas? Naghabla na ba kayo sa Pilipinas? Did any one of you had I'm sure kasi may abogado ka naman, 'di ba? Frank Castro. Nakapag-file ka nga ng kaso laban kay kay Digong nag-grave threat kasama mo sila Labinya. O bakit hindi nyo kasuhan si Digong? Meron tayong batas that punishes crimes against humanity and genocide. Bakit hindi nyo siya kasuhan dito sa Pilipinas? Sabihin nyo, former president yan hindi na pwedeng kasuhan. Ay, talaga, former nga Wala na siyang presidential immunity. Uy, nakasuhan mo nga ng grave threat O, ito pa. Sagutin ko dito isa. Itong kay, yung kay Arlene Brosas. Out of 7,732 daw, 50 plus lang daw ang na-file na kaso. O, di ba't hindi nyo tulungan itong mga 7,732 na pamilya, assuming na pamilya, na mag-file ng kaso sa mga prosecutor dito sa Pilipinas? Bakit kayo nag-abang na abang sa ICC? Hindi ko naiintindihan bakit sila abang na abang sa ICC. Kung nung panahon ni Digong, nung siya yung presidente, may iintindihan ko pa kasi nga may presidential immunity. Pero ngayon wala na, ba't hindi na kayo makapaghabla dito sa Pilipinas? Sasabihin nyo, dapat si Digong harapin yung mga libo-libong namatay sa war on drugs. Pero ayaw nyo namang kasuhan. Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas. Skip na natin yan. Arlene Brosas na naman yan Justice. Yun, tanging Human Rights Commission pa lang ang naghayag ng suporta at pakikiisa sa ICC probe. Kahapon naman sinabi ni Senador Bongo na dating special aid ni dating Pangulong Duterte, ikinakasan na rin daw ni Duterte ang kanyang legal team para sa ICC. Handa naman daw humarap sa Kongreso si Duterte. Hindi po namin napag-uusapan yan bagay na. At I'm sure kausap niya po ang kanyang legal team. Depende Yun, po may legal team na. kung imbitahan siya ng chairman at kung willing naman po siyang magsalita at it's up to him. Bigay natin sa kanyang what is due to our former president na nagtrabaho po para sa ating bayan. Kaya sabi ko, Pilipino po dapat humusga sa kanya. Hindi po banyaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian and... So yun mga kochero, well, akin lang, let's not romanticize it anymore. It is what it is. Kung talagang merong kaso laban sa kanila, file na nila. Diba? Itong mga humihiling sa kung kanino na mag-file lang, na makipag-cooperate sa ICC, mag-file na kayo ng kaso dito sa Pilipinas. Habang gumuguling yung sa ICC, mag-file na kayo dito sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit ayaw nilang mag-file sa Pilipinas? Kasi gusto nilang ipagpatuloy yung naratibo na walang ginagawa ang gobyerno para makamit ang hustisya. Kasi hanggat yon ang pinapaniwalaan ng buong mundo, hanggat hindi nakikita ng buong mundo na may naka-file na kaso, tuloy-tuloy lang yung ganong naratiba. Di ba nakaka-insulto ng kataninuhan? Hindi ko nga alam kung ba't hindi magets ang ICC yan Tapos magsasalita yung UN rapporteur na tanggalin ng NTF-ELCAC, yung mga kung sino-sino bumibisita dito na magsasabi sila na ito yung gawin nyo, ito yung gawin nyo. What the heck? Who do you think you are? China nga, inaaway sa West Philippine Sea. Kayo pa. Anyway. So, Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!